Yan ang glory sa ating Panginoon. Sige, how to enjoy bilang single. Sige, isama dito. Nice lang to. Ang pagdating ko kasi dito, hindi naman po ako kasi Christian. Dito na ako na-born again sa mismo sa isa. Ang pagdating ko dito, meron pa akong engaged pa ako sa isang relationship, 6 years relationship. Kaya lang po, dahil tinawag ako dito ni Lord, yung prayer ko noon ng unbeliever pa ako, ay natagpuan ko dito sa Hong Kong. So, habang nandito ako sa Hong Kong, natagpuan ko na yung makakapagkumpleto ng buhay ko na hinahanap ko, ay nagkakaroon na ngayon ng hindi magandang pagkakaunawaan sa relationship ko sa Pilipinas na iniwanan ko. And I found out po na hindi ako masaya. Bakit? Nakakilala ako sa Panginoon, pero yung aking boyfriend sa Pilipinas ay unbeliever. So, ang nangyari ngayon ay hati yung aking puso. Bakit po? Nung nakilala ko si Lord, nung natagpuan ko si Lord sa buhay ko, ay hindi na ako nagdalawang isip, ibinuhos ko na ng todo yung puso ko sa Panginoon. Kaya lang ang nangyayari, kapag po nagpipray si Pastor Josie dito, hati yung puso at isip ko. Hindi ako masaya. Noong mga panahon na yon, nagde-decide na ako na mag-commit sa Panginoon at ibinigay ko na nga. Kaya lang po, sa kadahilanan na hindi ako masaya dahil hindi yung aking puso. Ang ginawa ko po ay nag-desisyon ako. Dahil po, ito na yung natagpuan ko at ang sabi ko, Lord, ikaw yung hinahanap ko sa buhay ko na natagpuan ko na ngayon. At nakikita mo ngayon, hindi masaya yung puso ko. So, I decide na hiwalayan yung boyfriend ko. Bakit po? Dahil kahit po nahikayatin ko siya at sinubukan ko pong hikayatin siya at ibinahagi ko na yung aking bagong identity sa kanya, hindi niya ako matanggap. And isang nakapagbigay ng sa akin na binigyan niya ako ng kondisyon, ang sabi niya, wag na wag mo akong pangangakuan na isasama mo sa natagpuan mo ngayon. So, sa rason na yun, ng ex ko na yun, hindi na ako nagdalawang isip. So, hiniwalayan po. Pero po, dumating pa po yung mga 7 months pa. Wala na nakakilala ko. Yung final na decision ko ay umabot pa ng 7 months. Bago ako nakapag-decide, nag-pray ako ng mabuti kasi ng mga panahon ay mahal na mahal ko yung boyfriend ko na yun. Super, masakit ko, di po ba? Kaya lang po pinili ko kasi sabi ko, siya yung natagpuan ko na siya yung makakapagbigay ng lahat ng mabuting bagay na hihingin ko sa kanya. Tinawagin ko yung aking boyfriend, wala pong 5 minutes na umabot, cut off yung relationship namin. Pagkatapos po nun, nag-focus na ako sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi ako nag-entertain ng mga boyfriend. I don't chase men. Hindi ako nag-chase, hindi ako nag-entertain ng mga high-hello. May mga nag-high-hello. Kaya lang po, hindi eh. Bakit? Kasi, ng mga panahon na yon, umpisa nung pinutol ko yung aking relasyon dun sa ex ko, hindi ko naramdaman na maghanap ng bagong boyfriend muna. Noong mga panahon na yon, mula noon, ay talagang hindi ko ninais na magkaroon ng boyfriend muna. Binuhos ko yung puso ko, yung isip ko, yung lakas ko, yung desire ng puso ko sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi ako nag-entertain ng anumang mga manliligaw. Kahit yung pasukin yung mga dating apps na yan, hindi po ako nag-i-entertain. As in, wala akong pagkagusto sa pagkakaroon ng boyfriend. Mula nung nagkaroon ako ng separation sa ex ko na yun. Wala hanggang sa merong taon na nag-desire ako na sabi ko, kung kailan ako umabot ng 30 plus, saka ako nag-desire na mag-asawa. Pero it takes time pa. Alam niyo kung ilang edad ako nag-desire na mag-asawa? From 24 ako nakakilala sa ating Panginoon. It takes, ayaw na sasabihin ba? Baka ano pa yan. So mula noon, nag-desire ako. Pero, eto, nag-desire ako, naghintay ako, babad sa panalangin. Pero hindi pa rin ako nag-entertain ng mga high-hello. Kahit na hanggang ngayon ay may mga high-hello pa rin. Pero hindi ako nag-entertain. Bakit? Kasi
kay Lord na, Lord, huwag mo hahayaan na mag-vote yung puso ko sa lalaki hindi para sa akin. Kahit na, kung dadating man ang pagkakataon na mahulog yung puso ko sa isang lalaki, kung hindi ako para sa kanya, huwag na huwag mo ibigay sa kanya. So, naroon yung total surrender ko sa Panginoon pagdating sa relationship. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod, although naghihintay, pero hindi nag-focus, okay, sa pagkakaroon ng relationship. Naghihintay in a way na nag-i-enjoy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Nag-i-enjoy na hindi ibig sabihin walang mga test, walang mga burdens, walang mga trials. Hindi po. Nag-i-enjoy na naroon na yung sangka. Ibig sabihin, kahit na merong mga testing, may mga pinagdadaanan sa buhay, pero naroon yung kakompletohan ng buhay ko. Naroon yung kagalakan. Naroon yung satisfaction sa paglilingkod ko sa ating Panginoon. Kung malalaman nyo naman po kung may boyfriend ako siguro, kung hindi nyo malalaman ay maaaring hindi ko na ipapaalam sa inyo. Pero, tiyak po na hindi rin relationship. Praying hindi. Pero wala po. Meron na kami sabi ng wala po. So, ang ano lang ay maghintay sa Panginoon. Maghintay sapagkat yung paghihintay ay magbubunga ng kapahintulutan na yung blessing talaga ng paghihintay mula sa ating Panginoon. Enjoy lang sa mga dalaga dito, sa mga kasama ko na dalaga. Enjoy lang natin. Ilang taon na ako? 43. Pero alam niyo ba, hindi ako nagmamadali. Ang nais ko sa isang relationship ay yung organically na magagasang graduate. Ayoko ng LDR. Ayoko ng isang dahilan pa rin po kung bakit hindi ako wala kasi guraduhan pagka nasa online po Ang kinatatakutan ko, marami ngayon ang nasa online na pagkatapos ay chinachap-chap lang. Marami sa online, tapos wala kasi guraduhan, naging miserable ba kasi sariling kagustuhan. At isang gusto ko ay, hindi yung gusto ko doon. Although may isara ko, pero yung gusto ko yung galing sa'yo. Although 43 na ako, pero hindi ko iniisip na 43 na ako. Basta nag-i-enjoy lang ako habang naghihintay mula sa ating Panginoon. So, hindi ako na-focus sa mga dyan sa kapaligiran. Dahil po, pagka si Lord ang inuuna natin, kapag nakafocus tayo kay Lord, alam naman kasi ni Lord yung ating pangangailangan Alam ni Lord kung sino yung nabigyan ng tuloy na ligaya sa atin. Yun lang. Amen? So, enjoy, focus sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag maghanap ng kahit saan online, kundi focus sa Panginoon. Ibibigay lang ni Lord yan. Isa lahat, para sa akin kasi, si Lord yung keeper ng aking puso. Yun lamang po, sa ating Panginoon.